sport sa boxing. Kumpiyansa si Sports Radio boxing commentator Renato Lirio na magiging matagumpay ang unang title challenge ni Denver Cuello. Ito'y dahil na rin sa angking lakas at bilis ng 26-year-old Iloilo Pride na hindi umano makakayang tapatan ni Chinese champion Xiong Zhaodong. Naikasa po ang pinapangarap na title shot ni Cuello matapos na atasan ng World Boxing Council si Xiong na magdepensa ng corona laban sa Pinoy fighter. Ang kabuang detalye, hatid ni Miss Cristabel De Leon. Kung isang batikang boxing expert ang tatanungin, tiyak naman na naigang talento at lakas si Pinoy challenger Denver The Excitement Cuello laban kay Chinese WBC minimum weight champion Xiong Zhaodong. Ayon kay Sports Radio anchorman Renato Lirio, lamang na lamang sa lawak ng experience, overall ring generalship at power punch si Cuello kumpara sa mas maliit na Chinese rival. Magito yan kumpara sa Cuello. Pag knockout artist yan si Denver Cuello, kanya mananockout niya yan, si Xiaoxiong na yan. Sa katunayan, naniniwala si Lirio na maaaring hindi tumagal ang laban dahil para sa kanya ay hilaw at pilit ang pagiging kampyon ng 4'11" na si Xiong. Masasabi ko, yan ang pinakamadaling laban ni Denver Cuello. Kasi mas maigsi yan kaysa sa kanya eh. Pagka yung kalaban niya, kapantay niya at mas maigsi sa kanya, binabayo ni Denver Cuello. Talagang hindi maiwasan yung kanyang malahammer, bolo punch. Sa panig naman ng trainer at manager ni Cuello na si Aljo Haro, nais muna nilang tansyahin ang kakayahan ni Xiong sa first few rounds bago nila ito pupugin ng kombinasyon. Siyempre, boxing muna natin. Hindi rin natin pwede kumpiyansa niyo siya dahil siyempre world champion na siya, di ba? Eto paano siyempre nag-i-improve yung tao, di ba? At saka nagkakaroon ng confidence at nagkakaroon ng adrenaline yun. Siyempre, pag nakita niyo yung Denver na medyo kaya na at medyo nasusukat na, siyempre, doon na tayo umabot sa aabot ng 12 boss, di ba? Ang WBC minimum weight championship ni Cuello at Xiong ay gaganapin sa Hunyo 28 sa Dubai, UAE. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, sa basketball, naniniwala si Rain or Shine team owner Ray kayang bumalik sa kampyonato ng kanilang koponan kahit pa ibang import na ang kanilang aakayin sa Governor's Cup. Nagbabalik si Miss Cristabel De Leon. Malaki ang paniniwala ni Rain or Shine Alaska Painters team owner Raymond Yu na makakaya nilang bumalik sa finals ng PBA Governor's Cup. Ito ay sa kabila ng bahagyang pagbabago sa kanilang roster. Hindi kasi kinuha ng Rain or Shine si Jamel Cornley na tumulong sa kanila para magkampiyon sa third conference noong isang taon. At bagkus ay pinabalik nila si 2011 Best Import Arizona Reed. So at least we get somebody who's already tested and somebody who is familiar with our system and the system of Coach Yeng, now Congressman Yeng Giao. O syempre, medyo may pressure sa kanya dahil hindi nag-champion nung stint niya, although naging best import siya, di ba? Syempre may ano yan. So sana he uses that as a motivation para matulungan tayong mag-finals and mag-champion ulit. Bukod sa import change, umaasa rin si Yu na magbibigay ng karagdagang motibasyon sa Rain or Shine ang kanilang masaklap na kampanya sa nakalipas sa dalawang komperensya. Lumasab kasi ng series sweep ang Rain or Shine sa kamay ng Talk and Text Tropang Texters sa finals ng season opening PBA Philippine Cup bago sila napatalsik ng Barangay San Miguel sa quarterfinal ng Commissioner's Cup, hawak ang twice-to-beat advantage. I'm confident about that. Tsaka bata yung mga players namin eh. Walang masyadong healthy yung team namin kasi siguro bata sila kaya mas hindi injury prone. Ang Alaska Painters ay noong Mayo at 13 pa nagbalik ensayo para sa kanilang pagsabak sa season-ending tournament na bubuksan sa August 14. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna later sa daigdig ng palakasan. Kung kayo po'y nabitin, samahan niyo po ako mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako niya lingkod, Snow Badua.